Gandang araw, kaibigan. Ito ni si Teacher Bam. So ngayon po ang ating pag-uusapan ay tungkol sa ating mga binibiling gamit pagbubuo ng ating solar power system. Unang-una na yung pagpili ng ating inverter. So bago ang lahat, atin munang pag-usapan ang managing expectations. Okay? So ano po ba ang ating kinukonsidera pag tayo po ay bumibili ng ating mga solar inverters, okay, or mga SCC o kaya ng ating mga baterya, okay, at ang ating mga panel, the rest po yung mga breakers at iba pa pong mga materyales sa ating pagbubuo ng ating solar power system. Okay, so ano po ba ang kailangan nating i-expect? Okay, so sa halimbawa po, ang ating pong bibilin na gadget ay yung ating hybrid na inverter na on-grid at saka off-grid. Okay? So, don't expect, okay, na ang ating pong bibilhin, katulad po ng aking pong gagamitin sa ating pagtatalakay sa ating demo unit na ating pong ibinibenta rin para kayo po ay makasabay sa akin habang tinuturo ko po ang mga pagbubuo ng ating solar power system. Huwag po tayo mag-expect na ito po ay magpo-provide sa inyo or magbibigay sa inyo ng zero bill. Okay? Dahil ang akin pong mga hybrid na ibebenta or ipinapamahagi ay maliliit lamang po ang kapasidad. Okay? Sa ating pag-aaral, tayo po ay gagamit lamang ng 2.2 kilowatts at saka 3.6 na kilowatt. So, hindi po natin talalakayin ang mga mas mamataas pa doon dahil unang-una na, for safety purposes, mas malaki na po ang kuryente at ang isinusupply ng ganong klaseng mga inverter. At kung kayo po ay mag-DIY at kayo po ay walang kasama, mahirap po na kayo po ay biglang magkaroon ng problema at hindi niyo po alam ang inyong gagawin. So, mas maigi po na kung tayo po ay mag-aaral po tayo sa maliit lamang ang risk factor na ating haharapin. Okay? So, tandaan po, huwag po kayo mag-expect na ang ating pong gagawin ay tanggal po ng ating obligasyon sa pagbabayad ng ating kuryente. So, ito po ay hindi zero bill. Pangalawa, okay, ang full parameter setting